Unang Samuel, 18 kabanata. At nangyari nang siya makatapos na magsalita kay Saul na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David at minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At kinuha siya ni Saul ng araw na iyon at hindi na siya tinulutang umuwi sa bahay ng kanyang ama. Nang magkagayoy, si Jonathan at si David ay nagtibay ng isang tipan, sapagkat minahal niya siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal na nakasuot sa kanya at ibinigay kay David, at ang kanyang kasuotan pati ng kanyang tabak, at ng kanyang busog, at ng kanyang pamigkis. At lumalabas si David saan man suguin ni Saul, at siya'y nagpakabait, at inilagay ni Saul siya sa mga lalaking mandidigma, at minabuti ng paningin ng buong bayan, at gayon din ang paningin ng mga lingkod ni Saul. At nangyari pagdating nila, nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, na ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul ng mga pandereta, ng kagalakan, at ng panugtog ng tugtugin. At nag-aawitan ng mga babae sa kanilang pagtugtog at sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at ni David ang kanyang laksa-laksa. At nagalit na mainam si Saul, at ang sabing ito ay sinamahan niya ng loob. At kanyang sinabi, kanilang nilagay kay David ay laksa-laksa, at sa akin ay kanilang nilagay ang libo-libo lamang. At ano na lamang kanyang tatangkilikin kundi ang kaharian. At inirapan ni Saul si David mula sa araw na iyon. At nangyari nang kinabukasan na ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating na makapangyarihan kay Saul, at siya nang hula sa gitna ng bahay. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay gaya ng kanyang ginagawa araw-araw, at hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay. At inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. At natakot si Saul kay David sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya at nahiwalay na kay Saul. Kaya't inhiwalay ni Saul siya sa kanya at siya ginawa niyang punong kawal sa 1,000, at siya naglalabas pumasok sa harap ng bayan. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos, at ang Panginoon ay sumakan niya. At nang makita ni Saul na siya nagpakabait, siya ay natakot sa kanya. Ngunit minamahal ng buong Israel at Juda si David, sapagkat siya naglalabas pumasok sa harap nila. At sinabi ni Saul kay David, narito ang aking lalong matandang anak na babae na si Merab. Siya ay aking ibibigay sa iyo na asawa. Magpakatapang ka lamang dahil sa akin at iyong ilaban ang mga pagbabaka ng Panginoon. Sapagkat sinabi ni Saul, huwag pagbuhatan siya ng aking kamay, kundi ang kamay ng mga Filisteo ang magbuhat sa kanya. At sinabi ni David kay Saul, sino ako at ano ang aking buhay, o ang sambahayan ng aking ama sa Israel upang maging manugang ako ng hari? Ngunit nangyari na sa panahong ibibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul, ay binigay na asawa kay Adriel na Meholatita. At sinisinta ni Michal na anak na babae ni Saul si David, at kanilang sinesay kay Saul, at ang bagay ikinalugod niya. At sinabi ni Saul, aking ibibigay sa kanya siya upang siya maging silo sa kanya at upang ang kamay ng mga Filisteo ay maging laban sa kanya. Kaya't sinabing ikalawa ni Saul kay David, ikaw ay magiging aking manugang sa araw na ito. At iniutos ni Saul sa kanyang mga lingkod na sinasabi, makipag-usap kay David ng lihim at inyong sabihin, narito, kinatutuwaan ka ng hari at minamahal ka ng lahat ng kanyang mga lingkod. Ngayon nga ay maging manugang ka ng hari. At sinalita ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang iyon sa pakinig ni David. At sinabi ni David, inaakala ba ninyo na magaang bagay ang maging manugang ng hari
dahil nga ako isang dukhang tao at niwawalang kabuluhan? At sinaysay ng mga lingkod ni Saul sa kanya na sinabi, ganitong paraan nagsalita si David. At sinabi ni Saul, ganito ang inyong sasabihin kay David, hindi nagdanasa ang hari ng anumang bigay kaya, kundi isang daang balat ng masama ng mga Filisteo, upang mapanghigantihan ang mga kaway ng hari. Ang balak nga ni Saul ay mabuwal si David sa pamamagitan ng kamay ng mga Filisteo. At nang saysayin ng kanyang mga lingkod kay David mga salitang ito, ay kinalugod ng mabuti ni David na maging manugang siya ng hari. At ang mga araw ay hindi pa nagaganap. At tumindig si David at yumaon. Siya ng kanyang mga lalaki at pumatay sa mga Filisteo ng 200 lalaki, at dinala ni David ang kanilang mga balat ng masama, at kanyang ibinigay ng buong bilang sa hari upang siya maging manugang ng hari. At ibinigay na asawa sa kanya ni Saul si Michal na kanyang anak na babae. At nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay sumasa kay David, at sinisinta si David ni Michal na anak ni Saul. At si Saul ay lalong natatakot kay David, at naging kaaway ni David si Saul na palagi. Nang magagayoy lumabas sa mga pangulo ng mga Filisteo at nangyari na sa tuwing sila'y lumalabas ay nagpakabait si David kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. Sa gayong ang kanyang pangalan ay lalong namahal. Unang Samuel, 19 na kabanata. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kanyang anak, at sa lahat ng kanyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. At isinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga isinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili sa isang lihim na dako at magtago ka. At ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroronan, at ako'y makikipag-usap sa aking ama ng tungkol sa iyo. At kung may makita akong anuman, ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama nang mabuti tungkol kay David, at sinabi sa kanya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo, at sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo, sapagkat kanya ipinain ang kanyang buhay at sinaktan ng Filisteo, at gumawa ang Panginoon ng dakilang pagtatagumpay sa ganang buong Israel. Nakita mo at nagalak ka. Bakit nga magkakasala ka laban sa walang salang dugo? Napapatayin si David ng walang anumang kadahilanan. At dinindig ni Saul ang tinig Jonathan at sumumpa si Saul, buhay ang Panginoon, siya hindi papatayin. At tinawag ni Jonathan si David at sinaysay ni Jonathan sa kanyang lahat ng mga bagay na yon. At dinala ni Jonathan si David kay Saul, at siya'y lumagay sa kanyang harap na gaya ng dati. At nagkaroon muli ng digma at lumabas si David at nakipaglaban sa mga Filisteo at pumatay sa kanila ng malaking pagpatay, at sila'y tumakas sa harap niya. At isang espiritong masama na mula sa Panginoon ay sumakay sa Saul nang siya ay nakaupo sa kanyang bahay, na tangan niya ang kanyang sibat sa kanyang kamay, at tumugtog si David sa pamamagitan ng kanyang kamay. At pinagsikapan ni Saul na tuhugin ng sibat si David sa dingding. Ngunit siya nakatakas sa harap ni Saul, at ang kanyang tinuhog ng sibat ay ang dingding. At tumakas si David at tumanan ng gabing iyon. At nagsugo si Saul ng mga sugo sa bahay ni David upang siya bantayan at siya patayin sa kinaumagahan. At sinaysay sa kanya ni Michal na asawa ni David na sinasabi, kung di mo iligtas ang iyong buhay ngayong gabi, bukas ay papatayin ka. Kaya inihugos ni Michal si David sa isang dungawan, at siya yumaon at tumakas at tumanan. At kinuha ni Michal ang mga terap at inihiga sa higaan at nilagyan sa ulo namin isang una na buhok ng kambing at tinakpan ng mga kumot.
At nang magsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David, kanyang sinabi, siya'y may sakit. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang tingnan si David na sinasabi, ipanhik niyo sa akin na nasa kanyang higaan upang aking patayin siya. At nang pumasok ang mga sugo, narito ang mga terap at nasa higaan, pati ng unang buhok ng kambing sa ulo ng niyaon. At sinabi ni Saul kay Michal, bakit mo ko dinaya ng ganyan at iyong pinaalis ang aking kaway na anupat siya'y nakatanan? At sumagot si Michal kay Saul, kanyang sinabi sa akin, bayaan mo akong imakon. Bakit kita papatayin? Si David nga ay tumakas at tumanan at naparoon kay Samuel sa Rama at sinisay sa kanya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. At siya at si Samuel ay yumaon at tumahan sa Nahot. At nasa isay kay Saul na sinasabi, narito si David ay nasa Nahot sa Rama. At nagsugo si Saul ng mga sugo upang dakpin si David. At nang kanilang makita ang pulutong ng mga propeta na nanganghuhula, at si Samuel ay tumatayong pinakapangulo sa kanila, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga sugo ni Saul, at sila naman ay nanganghula. At nang maisesay kay Saul, siya nagsugo ng ibang mga sugo at sila man ay nanganghula. At si Saul ay nagsugo uli ng mga sugo na ikaikro at sila man ay nanganghula. Nang magkagayon, naparoon din naman siya sa Rama at dumating sa dakilang balon na nasa Soko. At siya'y tumanong at nagsabi, saan naroon si Samuel at si David? At sinabi ng isa, narito, sila'y nasa Nahot sa Rama. At siya naparoon doon sa Nahot sa Rama, at ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya at siya nagpatuloy at nanghula hanggang sa siya'y dumating sa Nahot sa Rama. At siya rin naman naghubad ng kanyang mga suot, at siya man ay nanghula sa harap ni Samuel, at nahigang hubad sa buong araw na iyon at sa buong gabing iyon. Kaya't kanilang sinasabi, pati ba si Saul ay nasa gitna ng mga propeta?